93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop. Ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Unsa pa imong gihuwat? Pasko? Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa numero nga 0932-375-2356 o di ba ka sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai og Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Oras sa Marion FM, 8 minutos ang nakalibay sa alas 3. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Sandiganan sa mga binuhat nga samaran ang balatian, ibabaw ning walog sa mga luhaan. Kadangpan sa matagluhaan nga daw sa langit ug yuta giakuban. Mga hagawhaw sa dughang samaran.
Usa og tunga sa oras nga paghatag og kinabuhi sa mga sulat-tampo gikan sa mga kasing-kasing nga biktima sa kapalaran ug sa gugma. Tulumanon nga anda maminaw, musabot ug mubati ug mutambag sa mga binuhat nga anaa taliwala sa kalibog. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Ania na ang nilalang nga andam ug tagana sa paghupay sa mga pagbati nga giwatas-watas ug gidawaan. Kuyugi si Ate Miriam. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan. Aniyan usab ang inyong kinaham nga tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Uban ko ninyo karong adlaw nga Huwebes, petsa 4 na ning buwan sa Nobyembre tuig 2021. Uban ko ninyo hangtod alas 5 ang takna sa kahaponon. Kumusta ang tanang mga hilungusnon? Naka-move on na ba ni Carla Estrada? Ang kinaunhang celebrity guest dinhi sa Marion FM, di ba? Bongga kaayo, no? Apana, karong adlaw, makauban usab nato kung si Carla Estrada anaa atubangan sa screen, ang likod sa screen sa network ni Carla Estrada nga maong ABS-CBN, makauban usab nato karong hapuna. Syempre walay lain Mr. Jerry Gracio. Siya lang naman ang writer sa ABS-CBN. Sa mga teleserye nga kasagaran nato nga makita unyang taod-taod ha. At nga nato kay daghan kay taga makatunan niya. Gawa sa usa siya ka maayo nga writer sa television o sa pelikula, usa-usab siya ka magbabalak o usa siya ka waray. Maupay kaayo siya muhimo og balak. Unyang taod-taod ato siya nga makauban. Samtang maayo nga pagtan-aw kang Myrna Alfante Dacera sa Pasay City. Daghang salamat karong taod-taod Ma'am Myrna, atong basahon ang imong balak, entry number 2. Si Ma'am Merly Morada, maayong hapon ma'am, o maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw nga naa karon nagtan-aw online. Sa dili pa nato tawgon ang atong bisita, ato una nga basahon ang balak. Okay, wait sa ha. Kay loading magamay good ang akong cellphone. So ang balak kini ni Ma'am Myrna Alfante Dacera ang atong tagaan og tingog karong hapuna. Pastilan murag maudi ang dili ko ning pastilan jud ko usahay loading no kaya loading di ay kay mobile data nga akong gigamit. Kalimot kong nanakog Marion mo change na kog wifi pastilan jud ambot na lang. Pero bitaw excited kaayo ko, naghinam-hinam ko nga subling makauban karon si Sir Jerry Gracio. Apana ato sang ipabati ni Sir Jerry ni nga balak ni Ma'am Myrna. Piti jud ka Ma'am Myrna kay kini Sir Jerry Gracio usa ni siya sa pinakamaayong magbabalak sa nasod. Daghan na kay ni siya mga libro nga about sa balak o libro sa balak. So atong basahon ang balak entry number 1 ni Myrna Alfante Dacera. Ikaw ang pangandoy. Pangandoy ko ikaw sa kinabuhi. Apan ang panahon kanako nagdumili. Tungod kay dili ko ikaw kaya magkabuot. Sama ka sa bituon, ako ang sagbot. Himuon ko ang tanan alang kanimo. Isugal ang kinabuhi, dungog apil ang anino. Kay ikaw lang gyud
ang bugtong kalipay, alang kanimo, andam akong magpakamatay. Palihog in taon, ayaw ko talikdi, kay daghan pa ko gustong isulti. Ikaw, ang naa sa huna-huna pirmi. Pinirisong pagbati, ikaw lang makalibre. Hinaot, nga imo akong paabuton. Himuon ko ang tanan, di ko ikaw pakyason. Kay ako, usa lang nimo kaulipon. Ikaw ang pangandoy og inspirasyon. Ikaw ang pangandoy ni Mierna Alfante da Sera. Sa pagkakaroon siya ang leading adunay 99 likes. Sumauto siya, Landy Padrique, mayong hapon na Ma'am og siya Virgie Nubal, mayong hapon halongos. Ma'am Alma Orhela Cabradilla Dator, please kuno greet happy birthday ni Ma'am Bibi Agrabante sa Villaflores Clinic. Og usab si Dr. Ellie Villaflor, Dr. Bibi Bicong og si Mami Gracinga Villaflor. Ato na nga kaputon, ato na nga abton ang linya sa telepono or ang linya ni Mr. Jerry Gracio. Dugay na kayo mingwa nagkita. Wow! Maayong hapon, Sir Jerry Gracio. Gugmang hapon natin, Miriam. Oh, nalipay ko nakakita sa imo, sir. Ang imo na nga greetings sa itong mga viewers and listeners karon. Gugmang hapon Ilongos, upay nga kulok sa iyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon, sir. Si Sir Jerry Gracio sa ginaingon ko na kanina, usa siya ka inilang magsusulat sa natad sa pelikula o telebisyon o usa ka magbabalak. O karong hapuna, usa na ko kagarbo nga makauban ang usa ka Jerry Gracio. Kaganina, sir, diri si Carla Estrada. Parehang mga waray. Oo, mga waray. Nasa programa mo. Oo, dako kayo. Sir, unsa may kalambuan karon sa usa ka Jerry Gracio? I finished, I'm writing a soap, pero malapit na siyang ipalabas. November 15, Viral Scandal. Wow. Sa Kapamilya Channel. Yun, but I had to take a leave because as you all know, I accepted the nomination of Kapamilya Party List, so I had to take a leave from writing. Saglit lang. Wow, congrats, sir, no? Hoping ko sa imo nga success. Okay ra, sir, mag-Winaray or mag-English or mag-Tagalog ka kay international ang atong listeners. Kahit na because the Philippines naman, we have to realize that the Philippines is a multi na ang daghang kayong mga lingwahe, no? So we have to learn to speak different languages. Tagalog or Tagalog Filipino, Binisaya or Waray. Correct. Diba Ate Miriam nga sa Eastern Visayas, sa ating region, ilan ba ang languages? Daghan, inabaknon. May dagpay inabaknon, na ang inabaknon. So we have Binisaya and we have Waray and we have Inabaknon. And Inabal ba? Naval. You have a language nga in Southern Leyte. You have a language called a variant of the Binisaya called Kana. Yeah. Diba? Ang kuan ani sir kay bisag magkalapit lang ilang mga, like for example sa amo maasin is dool sa amua, pero do same ang language pero lahi ang mga tono. Kay bawo ka bisag grabe ang mga kalainan pero masabtan. Yes, masabtan. Kay ang mga languages naman natin, ang sabi nila magkakamag-anak.
lahat tayo belong to one family of languages. So ang Visayan language, ang Tagalog language, lahat yan magkakamag-anak. Yes. So madali, masabtan yun. Dali kayong masabtan. True. Dinhi sa among programa, sir, do kini nga programaha giuluhan kinig mga hagawhaw sa dughang samaran. It tackles about love problems or success in life. Mag-feature ani nga story. Pero nakoy segment diri nga kana nga before sa akong program, magabasa akong balak. Magabasa akong balak I heard the balak you read. Yeah. So karon, unsa may masulti nimo adto nga balak, sir? Ay, very affecting ba? Siyempre, kung akong dughan I was touched by the balak. So, it's a good thing that we're reading balaks in our radio kasi mapakinggan ng mas marami. Lagi, sir, kaya diri pud, sir, gawa sa balak. So, naa kami gipahigayon karon kay naay nag-sponsor for tigi sa balak or contest sa Siday, no? So, nami mga sponsor niya sa month sa January puhon kay karon la load prices pa lang ang among ipanghatag 1,000 lang pinakadako sa after 2 months, pero by January a total of 6,000 pesos na ang among ipanghatag og I'm planning per school ang entry ani. So na sa pagkakaroon nang invite gid ko og mga writers, mga magbabalakay to give our viewers and listeners an idea kung unsa ang balak, kung unsaon ang usa kaanindot nga balak nga mo-touch gayud sa kasing-kasing nga maupay gyud ba. Oh yeah. Maupay I'm shifting from Maywaray to Tagalog. Okay lang, sir. Because I don't really know how to speak Cebuano, but I can read and I can understand Binisaya. Because my tatay speaks Binisaya also. Pero waray lang talaga. That's a good thing na may contest. Baka ang Kapamilya Party List will give prizes na books. Wow. For the winners. Wow, thank you, sir. Excited na dungog to ninyo ha, muhatag ang Kapamilya Party List og mga libro kay si Sir Jerry daghan ni siya ga mga collection sa balak or siday yung walang tungkol sa pag-ibig. Collection of poems sa imuha, sir, di ba? Tama ba ako? Yes. Og bagay tayo o hindi tayo bagay. Sakto ba? Yes. So tanan na mga Yes. Yung bagay Yes, sir. Yung bagay tayo tsaka hindi bagay Miriam, hindi na siya available yung physical copy kasi nagsara yung print yung publisher. But I uploaded a free PDF copy. Punta lang sa Facebook page ko, they can download a copy of the book. Pwedeng mabasa. Yun yung maganda, sir, dahil makikita pa rin nila kahit hindi na nila mahawakan, hindi na nila maamoy. Yes. So, sir, tell us, paila-ila sa kanila, sir, ba kanang ikaw magsulti ba kanang about your background labaw na sa imo nga kay sige ka na ako kang i-mention dere kay I'm so proud nga usa ka sa akong mga mentor. Kanang tell them about yourself, sir. I'm actually a cultural and development worker. I started working for non-government organizations doing development work before I went into full-time writing. Yun, writing for film. Actually, Miriam, hindi talaga wala talaga ako balak go into film writing. So I was actually writing an article because my editor at the Philippine Daily Inquirer asked me to interview a film producer, si Robbie Tan. Si Robbie Tan ito, ay nako, ang mga bagets hindi na ito kilala, but the older, ang mga ka-age ko kilala ito. Si Robbie Tan owns Seiko Films. Wow. If you remember Seiko Films, yung mga sexy Ate Miriam. If it's from Seiko, it must be bold. Yes. So, in the middle of the interview, because I was interviewing Robbie Tan for the Inquirer, in the middle of the interview, sabi ni Robbie Tan, wag na nga tayo magbulahan, write a film for me.
So, Wow. yan. Malton, nagsulat na ako ng pelikula for him. But my first films were mga in the 1990s ito, Miriam, 'di ba? Na ang mga bold films nga ang tawag SE. Oo. Sir, Mga pero sex talagang pinag-aralan mo itong film writing? Or Kaya nandiyan na sa'yo? I took up creative writing at the University of the Philippines in Diliman. Okay. So, Pero I was not planning into writing for movies. Mhm. Accidental lang talaga because of Robbie. So I started writing na. And nako, ang mga first credits ko are movies such as Talong, wow. Nakita ko yun. Itlog, mga ganyang pelikula ang mga una kong So, ang una kong landi lang, no? sinulat. Ang iyat kaayo yung mga pelikula, sir ba? Iyat. Oo, true. Before I did some other films and before I went into writing for television, first for TV5 and then I moved to ABS-CBN. So nauna ka sa TV5 before sa ABS. Oo, I did several shows doon sa TV5 na akong mga shows sa TV5. Tapos after a while punta ako doon sa ABS-CBN. Unsa may imong pinakaunang nasuwat sa ABS-CBN nga teleserye, sir? Educational show for ABS-CBN Foundation called Pahina. Pahina is a show. Itong Pahina, Sa math. parang ginagamit siya sa mga klase, Miriam. Yes, Mm. Pamilyar ako dyan, sir. Pahina, oo. Yan, ayun. It features literary works. Mm-mm. Tapos nilalagay sa drama. Yun ang pinakauna talaga for ABS-CBN. So, paano naging teleserye? Kailan ka nagsimula sa teleserye naman? Parang nagpahinga ako saglit pagkatapos at tinawagan lang ako ng ABS-CBN. Meron ka bang ginagawa? Could you head write for us? Ganyan. So I did mga Dugong Bughaw. Wow. Dugong Bughaw. Dugong Buhay. Dugong Buhay. Oh my God, sorry. Dugong Buhay Si- featuring Arjo Atayde. Yeah, and, AJ Falcon. EJ Falcon. Oo. Tapos hanggang yun yung paborito ng biyanan ko, The Greatest Love. Oo nga, The Greatest Love. Gustong-gusto ko rin yan. Kasi family drama. Diba ang ganda ng family drama palagi? Because it touches your heart. Yes. Yun. Tsaka, yung bago lang, A Soldier's Heart. A Soldier's Heart. O yun din. Yung pinaka bago, hindi. Miriam, naabutan kami ng pandemic sa A Soldier's Heart. Oo, naabutan pa. Naabutan na So, na yung... huminto kami, Ate Miriam, huminto kami ng taping. Pagkatapos, after a while, nung pwede na mag-taping, tinuloy. Pero ang hirap-hirap. Lisod jud kayo. Konti lang ang tao sa set. Hindi na pwedeng, if you go inside the set, you just stay there, mga 30 days kayo sa set. Bawal lumabas. Halaka. Bawal pumasok. Tapos, konti lang ang tao pwedeng mag-shoot. Miriam, ngayon, mahigpit ang IATF. Dapat sa eksena, 10 lang. Ang problema, ang A Soldier's Heart, Ang dami. giyera. Oo. Paano yun? Paano ka magpakita ng giyera kung walang extra? Tama. So, paano ginawa nyo, sir? Ang mga tao dun sa set, ang mga director, ang mga crew, sila na rin yun. Sila na rin yung gigirahin. Sila na yung babarilin. Oo, tapos minsan maglagay lang sila ng maskara, ganon. Mahirap talaga siya, mahirap. Yun ba yung, di ba magka-text tayo noon, tapos sabi mo nasa Marawi kayo, yun ba yung pelikulang yun? Yung sa Soldier's Heart? Yung nag-visit yata kayo sa site? Yes, I had to go to Marawi para tingnan kung ano yung sitwasyon. Mahirap ding pumasok sa Marawi at that time. Buti na lang may mga kaibigan tayong na-contact galing sa AFP at pagkatapos ay tinulungan tayong makapasok sa ground zero. Kaya nakita natin kung gaano ka-devastated ang Marawi at that time. Ang ganda kaya din ng storya nun. Tsaka alam ko talaga pag ikaw ang nagsulat kasi may characters doon na parang character mo.
Oo, Alam na alam Oo. ko, di ba? Naalala ko. Kwento mo naman sa amin kung paano ka umibig sa pagsulat og siday or balak. Ang akong first love, balitaw, ay si Dai. Ah, I was not thinking of writing screenplays. Si Dai Judman ang first love ko. Ayun. But I realized that siyempre, Ate Miriam, walang pera sa Siday. oo, Diba? You mapublish cannot ka live on Siday alone. 1,800 isang publication. Yun lang. Paano kanyan? Oo, true. So you need to have a job. So that's why I started writing screenplays. Pero wala ko palimot sa sa Siday. I still write Siday until now. Parang ganyan. I fell in love with the Siday because it is short lang siya, pero it could express your deepest emotions. Mm-mm. Ayun. So, ano ba ang mga elemento ng isang magandang siday? Ay, nako, baka akala nila, ang general na notion kasi, ang Siday, dapat malalim ang mga salita. Hindi yan totoo. Mm-mm. In fact, kung ang Siday ay Siday or balak or tula is a form of communication, may dalawang elements dyan talaga. Mm-mm. Yung first element, kinahanglan, malinaw. Diba? Malinaw on the literal level. Diba yung literal meaning? Maintindihan mo siya. Kasi akala natin, ay, tula, dapat hindi madaling maintindihan. No. Dapat maiintindihan mo siya. Mm-mm. Tapos, dahil pagka naintindihan mo na siya, that's the literal level. Mm-mm. Pero, nagiging maganda ang tula pagka may second level of meaning. That's the metaphorical meaning. Like, for example, if you say, ang rosas, diba? Mm-mm. Ang rosas, you could think of the literal rosas, diba? But the rosas could also have different meanings na metaphorical. Pwedeng love, pwedeng passion, diba? That's Yes. the metaphorical meaning of the word. Parang ganyan. So, yung tula, hindi necessarily mahirap intindihin. Dapat madali siyang intindihin on the literal level. But if you think of the poem the second time around, dapat mayroon pa siyang metaphorical meaning pagka binasa mo siya ulit. Parang ganun. So, lahi ang notion sa uban nga murag kinahanglan jud laglong nga mga pulong nga mga makanosblade sa mga tao nga Lahi. mabasa. Oo. Lahi balitaw. Hindi siya ganyan. And of course, we have a traditional siday nga naay rhyme and meter, di ba? Na ang rhyme. Mao na gitudlo sa eskwelahan. Oh. Yeah. Mauna ang tradition ni Balagtas, for example, or the older magbabalak of Cebu and other provinces. So mao ang original gyud kanang four stanzas, rhyming words, so mao jud ay original nga balak. Pero hindi siya original, Ate Miriam. Ngano man? In fact, hindi siya original. In fact, yung 4 lines na ang sukol, nga 12, 12. Tapos na ang rhyme, nga ginamit ni Balagtas sa Florante at Laura and was also used by other poets from the regions. Hindi siya original. That was copied by Balagtas from the Spanish Alejandrino. The form is called Alejandrino. So si So, kopya lang siya ni Balagtas. So hindi pala siya original na kay Balagtas nagmula. Hindi original yung form. Yung 4 lines, tapos 12 syllables Yes. per line, hindi siya original na kay Balagtas. That was copied by Balagtas from the Spanish form called Alejandrino, which was also copied
by the Spaniards from the French. So the original is French called Alejandrine. So we're actually using a French form. Wow. So paano nagkaroon ng innovation sa pagsusulat ng balak or ng siday? Siyempre, pagka nilagay mo ng 12 na syllables, iba na kasi iba naman ng language natin. Tapos iba na yung rhyming pattern natin kasi siyempre iba ang lengguwahe. But our original poetic forms are really short. Hindi siya either short siya or mahaba because of our epics. Pero yung form na sinasabi natin, these are the traditional forms sa ating mga tula in Binisaya, in Waray, or in Tagalog. These are coming from the Spaniards and the French. Diba? Social tayo. Social kaayo na itaga. Gikanan sa atong mga poems, sir. So, sir, ka na nga, di ba daghan na kag mga nadagaan nga mga awards? Di lang sa film, kundi sa imong mga gihimong balak. Unsa may kalainan ato sa uban, sir, ngano nga imong paminaw ang imuha man maoy napili? Na award? Yeah, bakit among all ikaw ang nag-iisang Diyosa, ikaw ang napili? I don't know. Pero Ate Miriam kasi, ang awards naman are just parang magsabi lang ang iba that this is a good work. Pero remember that pagkabigyan ka ng award, ang judge dyan, kadalasan 3 lang. So, ibig sabihin, pumasa ka lang sa panlasa of the 3 judges. Tatlong yun. It doesn't mean that if you don't win awards, you're not good. You're no good. Parang ganyan. Diba, Ate Miriam? And also, we need to remember that these awards naman are usually given to writers writing in English and in Tagalog Filipino. Diba? Kadalasan ang mga awards. So, sa totoo, laging naman talagang parang naiiwanan ang mga writers writing in other Philippine languages other than Tagalog. Correct. Filipino. Tsaka, hindi nga masyadong nare-recognize yung mga ibang language ng mga writers eh. Maliban siguro kay Merly Aluna na talagang national siya nga kilala, pero yung iba, kahit magaling, pang local level lang talaga. Oo, pero ang gusto kong sabihin sa listeners natin ngayon, kasi mayroon tayong nakitang notion of national literature. And most of the time, when we say national literature, ang iniisip natin are literature written in English and in Filipino. Pero, ang gusto ko lang iparating ngayon ay hindi siya totoo. Yung national literature natin should consist of literatures written in our languages. In our languages. At marami tayong mga languages. So, this should be written in Binisaya. This should be written kung Binisaya yan, Ate Miriam, ang dami-dami pa niyan, di ba na, ang Binisaya sa Mindanao. Oo, ang Binisaya sa Cebu, diri Southern Leyte, o guban pa. Yes, precisely. So we need to rethink our whole notion of what Filipino literature is. Oo. Kato gani nga, ku answer back, nung bago lang akong nagsulat, tapos nakita ko yung mga post mo, doon ako nagka-idea kasi sa una, ang akong ipang suwat lagi kay ang akong target nga ipasa nga tuman sa liwayway, wala pa ko'y knowledge about Bisaya Magazine. Tapos before ako nag-workshop doon sa UP, nakita ko na yung post mo na kung parang sinasabi mo na doon ka lang marunong nga magsulat kung ano yung dialekto. Dapat yung sarili mong dialekto yung gamitin mo kung gusto mong magsulat. Pero paano mo ba yan sinabi? Basta iba yung pagkasabi mo, pero yun yung ibig sabihin nun. Kaya doon ako parang, wow, so pwede din kong magsuwat o Bisaya. So, pwede. Para malaman ng listeners natin, si Ate Miriam ay fellow sa Palihang Rogelio Sikat. So, si Ate Miriam could write in Filipino. And I was telling her nga, you should write in Binisaya, in your mother tongue. Kasi hindi mabubuo ang national literature kapag wala itong mga literatures na to.
for quite some time, depende pa rin Ate Miriam. Kung halimbawa, if you're submitting your work in Liwayway, of course it has to be Tagalog, di ba? But there are other venues for publication such as nga Binisaya. Tapos, Agoy, nawala. Atong tawagag otro Sir Jerry, nawala sa atong nawala ang atong linya sa komunikasyon. Atong kung ano ang tawagag balik kay daghan kay itag wa patanahuman. Pastilan. Pastilan ng internet problem sa Pilipinas. Oh, mauna, sir. This is one thing we need to look into this. So I was telling Miriam, ito lang, parang there's a difference lang between a language and dialect. So sometimes hindi natin mapagsama-sama natin siya. Pero yung language daw, magkaiba siya sa dialect. Yung language, pagka hindi na magkaintindihan yung dalawang tao, different language na. Like for example, language ang Waray, and Binisaya or Cebuano is also a language. But within Waray, there are dialects. Yung dialects are variants of a language. Like for example, Tagalog. Tagalog is a language, pero na ang variant, na ang Tagalog Bulacan, Tagalog Nueva Ecija, Tagalog Batangas. These are different variants. The same with Binisaya or Cebuano, na ang Binisaya sa Davao, na ang Binisaya sa Sugbo, na ang Binisaya sa Ngakana. Oo, sa Leyte, sa Bohol. And yes, and we need to write in those languages and using the different variants of the language. Mauna, sir, dito jud ko nakarealize nimo nga pwede di ay. So bakit ko ba ipipilit yung bagay na hirap ako? Pero hindi, Miriam, ang Tagalog works mo naman are okay. Maganda naman siya. Diba? Siguro maganda, sir, dahil third year high school hanggang college ay doon naman ako nag-aral sa Maynila at for 15 years nanirahan ako sa Maynila. Kaya siguro, pero matigas pa rin, sir. Gahi kaayo. Ay sus, ako nga rin matigas pa rin. Magsabi nga ako minsan, tricycle. Tapos natatawa sila, anong tricycle? Kasi di ba yung tatay mo taga Masbate, sakto no? Oo, may tatay sa Masbateño who speaks Binisaya, who speaks Cebuano. Kaya, ako nga ni sa una, sir, nga to sa school na mo, sa Mariano Marcos, Manila, no? Tapos, syempre, di ba, pag may, magdalas akong mag-oral eh. Tapos, nagtanong ang teacher, what is a circle? Circle yung sabi niya, sagot, raise hands ako agad. Tapos, tagot ako, circle. Sa first line ko palang, kinantsawan ako. Sinabihan, Bisaya, circle daw, circle. Ako rin nung grade 1 ako, lagi rin ako sinabihan, Bisaya, ganyan. So that's why I studied Tagalog talaga very well. Sabi ko, nako, nagiging mas magaling ako sa Tagalog kaysa sa inyo. Parang ganyan. Mas kawawa kayo kasi isa lang ang lengguwahe na alam nyo, o kaya Correct. dalawa, Tagalog and English. But we could speak in Tagalog, English, Waray, or even converse in Cebuano. So daghan kay tag bitaw kanang lamang jud tang mga Binisaya kay daghan kay tag language nga masulti or dialekto, no? Yes, true. Si Raynel Ignacio, sir, ang iya nga daog, ang iya nga siday nakadaog bag-o lang sa pandemic poetry contest. Unya, gibasa diri ni Sir Harold, nindot kaayo, sir. Og ikaw, Raynel is ang iyang usa kuno kay niya sa iyang mga mentor. So kuan, sir, ba kana nga pwede mi nimog padunggon sa imong usa sa mga siday nimo nga gipanghimo? I will read in Tagalog muna. Okay. Pwede ba? Oh my God, mga
mga sangkay, pwedeng Tagalog muna ang basahin ko. I'll read in Tagalog, ah. Sige, sir. Maminaw, jud mig Okay. maayo. O sige. Oh my God. Oh my God. Sige, okay na sir. Kaya na nimo, sir. Ito. I will read from my book called, from my book, Hindi Bagay. Okay. This is poem number 14. Okay. Tula, 14. Natatakot tayo kapag umiibig. Kay hirap ibigay ang buong sarili sa bukas na hindi nating mabanaag, lalo't kay liwanag ng kasalukuyan. Nais na tiyakin ang hindi matiyak, ibig na ang kinin ang lahat at lahat. Gayong walang hugis at mukha ang takot, hindi nakikita o nahahawakan. Kaya sa hulihan, magpapaubaya sa lahat ng bagay na di sigurado. Natatakot tayo dahil umiibig. Hindi umiibig ang di natatakot. Wow. Iba talaga ang isang Jerry Gracio. Yun din yung natutunan ko sa iyo, sir, na sabi ko, paano nga ba magsulat ng kanang effective nga suwat? Ingon ka nga, dapat kanang, it involves dapat feelings. Kaya feelings is general og mapag masakyan sa tanan. Di ba, sir? Mauna yung sulti natin. Yeah. Totoo rin naman. Oo, yeah. So, ang imo... Hindi, ako nga, hindi nga lang sabi ko, Miriam, kasi pagka tinatanong ako, what is good literature for you? Ang lagi kong sinasabi, pirme, are yung literature that will touch me. Yung na-touch ka lang ba? Like, you felt something, you felt love and a passion, desire, nalungkot ka, nag-umiyak, o parang ganon. Ang bonus, I guess, sa literature ay pagkatapos mong matouch, once you're touched, pag-isip ka. So that's the bonus. Oo, yun katong narinig na mo karon nga tula nimo, nindot kaayo siya ba? Punong-puno ng emosyon. Siguro dahil punong-puno ka rin ng pag-ibig. Madalas ko nga banggitin sa kanila yung imo bang love life ba? Ako kang gichismis dire. Kay kuan mong good sir kanang katong murag bago pa ni among program murag ang ikaduha namong letter sender is kanang part siya sa LGBT community. Unya gibiyaan lagi siya ana. So murag na-mention ko sa kanila na huwag mawala ng pag-asa dahil hindi naman lahat ng mga bakla or ng mga lesbian dyan ay talagang walang magmamahal ng totoo. Dahil isang sample niyan ay yung kilala kong si Jerry Gracio. Dahil may forever siya. Sabi ko, yun, kinento ko. Pero hindi naman lahat, syempre. No? Yung pahapyaw lang ba? So, mauto. Kay, di ba, sir, colorful kay kag-love life? In fact, if they want to read about the love life, yung Bagay Tayo is a memoir of my relationship, parang ganyan. So nandoon talaga. So pwede nilang i-download yan ng libre. They just go to my Facebook or Twitter page na ang nakapin na tweet or nakapin na post. Yon, pwede na nilang i-download yung PDF file. Sir, wala ka bang plano bumisita ng Leyte uli? Pwede na ngayong pumunta rito. Hindi, BBC, alam mo naman, Ate Miriam, siyempre napasubo na ako dito. So pupunta ka rito, Dumalaw ka sa estasyon. Hindi ko alam, Ate Miriam, kung tama ang ginagawa. But I guess, yun nga yung sabi ko sa post ko, parang lagi na lang ba tayong magrarant sa social media without doing something about it. I guess, parang challenge yan. So I will go to Leyte and to Samar to visit you all. Wow. For kapamilya. Sir, muhapit ka diri sa among station, sir, ha? Kay si Carla diri ganina. Dapat ikaw pod mo ari. Of course.
Kaya Matada ako balita. excited na kaayo ko nga subli kang makita. Sir, unsa may imong mga mensahe sa atong mga viewers ug listeners karon nga buot musulod sa natad sa pagsuwat og siday? Write in the language of your dreams. Diba? Oo. Pagsuwat sa lengguwahe ng iyong damgo. Pagsurat sa lengguwahe sa iyong mga inok. So, ang language, yung true language mo raw is the language you use when you dream. Kung halimbawa, Inglesera ka, you say, oh my God, chururut. Pero, when you dream, you say, agoy, aroy, adoy. Then your first language is that language. So my advice is to write in the language of your dreams. Also, to read. Di ba, Ate Miriam? Ito, importante ito. You cannot write beautifully without reading other people's writings. Correct. Unya, sir, gimingaw ko sa imong chururot, ha? Sir Jerry Gracio, daghan kayong salamat sa imong oras, sir. Nya, lipay kayo ko nga, maski virtually nakita ka na ko pag-usab, o hopefully, makita ka na ko di na sa virtual, personal na, sir. Dagang salamat, Ate Miriam, dagang salamat sa Ilongos, dagang salamat sa Leyte. Pupunta kami dyan. Salamat sa inyong lahat, kapamilya. Daghan kaayong salamat, kapamilya nga Jerry Gracio. Maugad to si Mr. Jerry Gracio ang usa sa mga magbabalak o usa ka celebrity writer. Sa atong pagbalik atong hisgutan, ang atong suwatampo atong basahon kay wala pa nato nabasa kana human lang ning pipila ka mga pahinumdom. Nang kinahanglan ka og hardware and construction materials, ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, Construction Materials, Sand and Gravel, Concrete Hollow Block, Electrical Supplies, Plumbing Supplies, Fishing Supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrams Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Nganong nagmugot man ka? Gutom ko, mami. I want to eat. Nay, daghang luto. Kaon. Dili ko, anak, mi. I want cheese and creamy pizza, please. Kanara di ay, no problem. Na ay El Benito's Pizza diha sa Governor Martinez Street o sa Calle Santa Maria, Barangay Central, Halongos, Leyte. Nagawa sa cheesy o creamy ang ilang pizza, ano na kay daghang kapilian, sama sa plain cheese, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, chicken and meaty overload, chicken and meaty hot and spicy, ingon man, vegetable o tuna pizza. Ang gidakon, gikan sa small, medium, ngadto na sa large o very affordable ang price. Pwedeng dine-in o magpa-deliver. Libre ang delivery. Kontaka sila sa 0917-878-1532 o sa 0910-665-5836 kung taga-Hilongos ka. Apan kung taga-Inupakan, mas labing maayo. Kaya ablihan na ang El Benito's Pizza sa Barangay Town, Inupakan, Leyte karong October 18, 2021. Sa imong order, contact sa 0970-540-4388 o sa 0926-977-9605. Ang El Benito's Pizza, gipinag-iya sa Magtiayong Anari o Benny and Rin. Pizza? El Benito's ta!
Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, umba nga nagkurog-kurog, kalderitang kanding o ang lamian kayo nga lechon. Ato adayon ang atong kusina o ang aas lechon sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. Og manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossmann Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossmann Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossmann Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay pangutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossmann Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Fulache Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang himsog nga panlawas pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system. Ang Villaflores Clinic sulod sa dugay nga panahon katambayayong na sa mga Hilongosnon sa pagpabiling himsog sa ilang mga panlawas. Pinagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal alang sa tanan. Ang klinika nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa pediatric, OB-GYN, newborn screening, preventive care, medical check-up ug ang medical laboratory. Laboratoryong gihangup ug aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing unang doktora sa atong lungsod, Dr. Altagracia Gracinga Villaflor, ug karon pa dayong gipaligon ubos sa pagdumala ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Katambayayong sila si Dr. Rebecca Barbosaong, Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok medical staff sa klinika. Sa tuyong mahatagan og dekalidad nga serbisyong medical ang tanan sa presyong makyangayon. Ang Villaflores Clinic ana mahimutang sa RV Fulache Street, Hilongos, Leyte. Alang sa konsultasyon og sa dugang kasayuran, kontaka ang mga numero nga 053-567-9541 o kaha ang 0936-558-4781. Hinumdumi nga ang himsog na panlawas usa ka bahandi. Dati, kalasyo ko nimo og Marina, di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Dai sa may RV Fulache Street, Hilongos, Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mo palit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa hindang poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato, Leyte, pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato, Leyte. O kontaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number na 053-679-369. Orayon Herbal
Herbal Oil ang ihapos mo. Gagana ang natabangan sa Orion Herbal Oil. Okay mga higala, nata-interview sa kaning gamit sa Orion ay unsay nindot nga imong na feel sa paggamit nimo sa Orion Herbal Oil nay? Kanan rami man kay makakuha man sa kuan mga di sakit dre ako baga ako nagaplasan. Sa Orion na. Kaugma naman. Kung ikaw adunay gibati nga sama niini, ayaw kalimot paghaplas sa Orion Herbal Oil. God is the healer. Orion Herbal Oil ang ihapos mo. Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump. Nga Esperoni ang brand. Uguban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Gaisano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Oras sa Marion FM, untop alas 4. Balik sa atong tulumanon ang mga haggaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubus nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Ato unang basahon ang atong mga greetings diri no nga daghan kaayo Ma'am Margie Nubal, maayong hapon halongos kuno. O si Mama Mierna Alfante de Sera, daghang salamat sa paghatag og kinabuhi sa akong balak Ate Miriam. Daghang salamat Ma'am Mierna, nindot kuno ang imong balak matod pa sa atong guest kaganiha nga Sir Jerry Gracio. Kaya ang balak lagi nung puno sa emosyon. Di ba? Usa na sa mga maayong balak kay matod lagi sa akong nakatuna ni Sir Jerry Gracio sa ginaingon ko na sa inyo kaganina nga unsaon man di ay nga makasuwat ta, unsa man di ay nga atong suwaton nga daghan ang makaangay, daghan ang makarelate. Mo nagiingon ni Sir Jerry na ako nga magsulat ka og anything nga nag-involves og feelings, emosyon, kaya general ka na og tanan adunay emosyon, tanan ay feelings, tanan makarelate ana. So mao tong imong balak nga no kanina Ma'am Miriam na elemento adto santa nga si Sir Salvador so always tune in since 9 a.m. kay Najib till sa imong program Madam Miriam. Daghang salamat sir, super daghang salamat. Makadungog jud ko nga maglakaw-lakaw ko sa kabaryuhan mo uban ko sa kumbana no. Lanog kayo ang Marion, daghan kayong salamat ninyong tanan. Daghang salamat po diha sa sulod sa Changi nga daghan po ang nag-tune in sa Marion FM. Das Rosman og sa uban pang mga tindahan diha. Daghan kayong salamat ninyo. Hi ni Ate Helen Retolia og sa mga kaubanan na Ma'am Merly Morada. Nice kuno ang balak. Mas nindot paminahon siya nga imong gibasa. Daghang salamat Ma'am Merly Morada. Si Ma'am Merly Morada usa sa mga magtutudlo sa Bright Stars Child Affirmation Center. Si Lupina Arcilia Jingjing pa-shout out diri sa Sitio Iba 2, Barangay Marangog, Hilongos, Leyte. Hello sa tanang taga Iba 2, Barangay Marangog. Gimingaw na ko sa taga Sitio Gintorian. Wala na ko kadungog nila no. Murag sa radyo na lang siguro sila naminaw. Maayong hapon na Frederick Rabe o si Mama Mirna gihapon no. Yun siya maayong palihog ko greet ni Inday Rodis sa Bakil at Miriam aron nga nag-birthday karong adlaw og nagbakasyon karon diha na siya nagpuyo sa Himuaw. Hello Mama Rodis, Rodis babae ba ni lalaki? Rodis Bukil ay Inday Rodis Bukil, happy birthday. Kumusta pud kuno nilang mama
Tibang ug tanang taga Calle Santo Niño. Matod ni Ma'am Alma Orhela Cabradilla Dator, we are proud being Bisaya. Ang Bisaya makasabot og Tagalog, pero ang Tagalog dili kasabot og Binisaya. Dapat ang Bisaya ang national language. Kaya ang ilang langgam sa Tagalog nagkamang pa, pero sa Bisaya nilupad na ang langgam. Nato, di ba lamang jud ang Bisaya. Sakto, no? Ang langgam sa Tagalog nagkamang pa, pero langgam sa Bisaya naglupad na. Thank you, ma'am, no? Katawa ko da. Si Ate Lorna, Ruiz Puli, hi Ate Mariam. Andam na kumaminaw sa dughang samaran, pastilan. Atong basahon kay murag ang atong letter sender karon human na samaran, nakakita og kahayag. So ato unang basahon kining iya nga suwatampo kay tuwa po ba ni siya karon sa nasod nga Singapore. Okay. Dear Ate Miriam, maayong adlaw kanimo ug ingon man sa mga nagpangga nimo nga mga suking tigpaminaw. Tagay ko og higayon para mapalanog kining akong sugilanon sa kinabuhi. Ako si Ina, usa ka kanhing magsisibya. Apan dili sama sa uban nga mga magsisibya nga graduado og mga 4-year course, ako nahimo kong magsisibya tungod lamang sa wala damhang panghitabo. Graduado kog high school, ate. Apan gumikan lagi kay wala nay ikagasto ang akong mga ginikanan. Hinungdan nga napugos ko og panarbaho sa Sugbo. Taga Bantayan Island di ay ko, Ate Miriam. Ug sa tabang sa akong igagaw, naka-apply ko og janitress sa usa ka agency. Ug ang maong agency, gikan nila ang mga janitress sa usa ka broadcasting company sa Sugbo. Og dito sa ilang radio network ko na-assign, madasigon ko nga naglimpyo sa tibok building sa maong kumpanya. Daghan kog nahimong kaila sa maong istasyon. Nahimo na kong suod nga mga higala ang ilang mga reporter, ingon man ang ilang station manager. Ganahan kaayo ko magtan-aw nila nga magsibya. Malingaw kaayo ko nila maminaw. Ug ako nangandoy ko sa akong kaugalingon nga unta ug madamlag dili ang silhig ug map akong magunitan sa istasyon apan ang microphone. Pero sayod kong imposible ang maong pangandoy kay high school raman lagi ang natapos nako. Ang tinuod, kung wala na'y mga tao sa sibyaanan, akong sundog-sundugon ang mga broadcaster. Akong sundugon kung giunsa nila pag-deliver ang mga balita og permi ko kadtong buhaton. Usa ka adlaw ni ana, bakante na usab ang anchor's booth og kay wa may laing tao, mao nga ako nasab gibuhat ang akong naandan nga buhaton. Apan labihan akong kurata sa dihang usa ka adlaw, gipatawag ko station manager sa maong istasyon. Grabe akong kakulba ni adtong panahona. Nahadlok ko basin unsa na ang akong sala nga nabuhat. Ina, nakakita og nakadungog ko nimo sa imong gibuhat sa sibyaanan. Sugod niya. Sorry sir, malingaw ra manggod ko kay unsaon nangandoy man lagi pud unta akong mahimong magsisibya. Sorry sir, di na nako utruhon. Nganong dili man? Maunay akong tuyo nimo. Gusto ko nga matrain ka sa pagka-reporter, gumikan kay maayo ka. Aduna kay potensyal nga mahimong usa ka maayong reporter. Mura kog nagdamgo adtong higayuna. Wala jud ko magdahom nga mao dayto ang tuyo sa manager nako. Ug labihan gyud ang kalipay nga akong gibati. Hangtod nga ilagayod kong gitrain ug maayo para mahimong magsisibya. Og nagmalampuson ang maong pagbansay-bansay. Sa unang adlaw nga nag-broadcast ko, labihan ang akong gibating kakulba apan ako gyud nga gipanangkamutan nga matarong nako ang akong pagbalita. Ina, congrats! Grabe, maayo ka, mura kag veterana. Sumala pa sa akong manager ug sa akong mga kauban sa istasyon. Kadugayan, na-assign ako sa nagkadayang beat ug malipayon kaayo ko sa akong nahimong trabaho. Dako ang pasalamat nako sa akong manager sa iyang paghatag nako sa maong kahigayunan. Nahimo ming suod ni Larry. 22 anyos ko ni atong higayuna ug 35 si Sir Larry. Ulitaw siya og sa among kasuod nahug ang akong pagbati niya. Nakabaton mi.
og relasyon nga among gitago sa among mga kaubanan kay bawal man ang uyab-uyab, ilabi na nga kauban rami sa trabaho. Nahatag na ako ang tanan kang lari. Pag-abot og usa ka tuig, nahibaw-an ang bahin namo sa management. Gibalhin si Larry sa laing lugar. Naguol ko. Hinuon, padayon ang among pagsinuwatay. Misaad siya nako nga iya kong pakaslan. Apan, miabot ang 5 ka tuig sa among relasyon, nakugang na lang kus balita nga gikasal na siya og lain. Halos matabunan ko sa kalibutan sa maong balita. Apan dili pwedeng muhunong ang akong pagbalita. Trabaho gihapon as usual, bisan pa man, gihambin ko ang tumang kasakit. Nahimo kong man-hater Ate Miriam. Tanan nga magduol-duol na akong laki, ako dayon ning banghagan. Milabay ang daghang katuigan, nagpabilin ko sa maong istasyon, apan nahimo ng moderno ang kahimanan. Niabot ang computer og naglisod ko pag-adjust kay dili ko kamao ni ana. Laing training na usab ang gihatag sa kumpanya nako. Mapasalamaton usab ko sa akong kumpanya nga ilagayod ko nga gihatagag tanang pabor bisan og dili ko tinud-anay nga profesional na kamaokos hinay-hinay. Padayon ang akong pagtrabaho. Usa ko sa pinakakaraang tao sa maong istasyon adtong mga panahuna. Maldita kuno ko matud pa sa mga bag-ong reporter. Dili sila ganahan ako. Tiguang kuno kong daga og in despair maong maldita. Sa bag-ong mga empleyadong musulod, suginlan dayon nila sa akong kagahapon. Nga kuno akong giuyab ang manager maong gikan sa pagka-janitress, kalit na himong reporter. Apan kiber, wala ko'y pakialam nila. Hibaw ko sa akong kaugalingon kung unsay tinuod. Ang tinuod Ate Miriam, sukad na silag ko sa mga laki na wad-an ako ganang mangarte. Muduty ko nga halos wala nanudlay o mag-ilis. Hangtod tuig 2008, adunay bagong reporter nga misulod sa maong istasyon. Maldita pud kaayo og dating, abi kog suplada. Ako ang nag-train niya. Dali rami nga nagkasuod. Kwela kaayo siya kauban, oga nagkasuod mi. Lahi siya sa ubang mga batan-on nga daw sa likay-likayan ko. Ako siyang gisuginlan bahin sa kong kanhi love life. Ingon siya, di pa daw awahi ang tanan. 40 anyos kapi na ko na itong higayuna. Apan sige ko niya gi-inspire. Iya kong giugnan mamalit og maayong sinina. Iya kong gitudluan mag-makeup og labaw sa tanan. Iya kong gitudluan unsaon pag-operate sa mga dating website, ingon man ang Yahoo Messenger nga maoy uso ni adto nga panahuna. Tungod ni Erica, nakamao kong mugamit sa maong mga website. Daghan kong nahimong ka-chat. Akong pamalikason ang uban, ilabi na og ila kong padad-an og mga bastos nga hulagway. Pastilan Erica, muhunong nakuha ng bisyuha, magkabastos ng mga tao sulod sa computer. Abi nimo ate, timing rana, mangita taglain na nimong ka-chatmate ka ng tarong. Hangtod, nakat-on gyud ko sa 3 ka tuig namo nga pagkauban ni Erica. Daghan kayo kog nakatunan niya, bahin sa Messenger o uban pa. Maong sa iyang paghawa, gimingaw kaayo ko niya. Pero nawala man siya ang akong mga namauhan, gikan niya, ako gong gigamit. Hangtod sa kadugayan na akong pag-chat-chat, tuig 2015, nakatiming gyud ko usa ka Singaporean. Kaedad nako og ulitaw sab siyang guwang. Ambot basta kalita siyang migawas sa usa ka dating app ug mihay nako. Og mihay sab ko niya. Hangtod nga nagsige na mi og chat ug nanguyab siya. Lahi siya sa uban kay bisan online ra, na feel nako nga tinud-anay siya. Pila ka buwan gikan sa among online nga gugma, gisurpresa ko niya sa sibyaanan sa radyo. Mikalit siyag tungha didto. Labihan na akong uwawa. Kay ilabi na kay nakakita siya sa akong giabangan nga kwarto. Arang gamaya. Pero ang iyang pag-adto, nag-propose na di ay siya nako. Ug wala gyud ko nagduha-duha sa pag-ingon nga yes. Nobyembre sa maugihapong tuig, nahitabo ang among kasal nga gitambungan sa iyang pamilya ug mga suod nga higala, ingon man ang akong pamilya. Nahimong ninong sa among kasal
ang mga inilang tao sa Sugbo, ang among mga news person, apan, kung aduna may buot usab kong mutambong sa among kasal, kana walay lain kundi ang akong kanhing kaubang reporter nga si Erica, nga maugyoy na himong instrumento sa Ginoo aron moabot sa akong kinabuhi si John. Pero sayang kaayo kay tuan na siya sa layo. Igo na lang kung mipadala niya sa among mga litrato ug malipayon kaayo siya nga nakita nga malipayon na kaayo ko karon sa akong kinabuhi. Sa pagkakaroon ani anak ko sa Singapore uban sa akong bana. Bisan tuod managlahi mi og kultura, wala ka na nahimong babag sa among gugma. Gugmang padayon nga gipalig-on hangtod ning mga higayuna. Daghang salamat Ate Miriam ug more power to your program. Imong magtatampo, Ina. Daghan kaayong salamat Ina sa imong suwat tampo ug sa atong pagbalik atong hisgutan ang sugilanon ni Ina. Andama ang inyong mga komento pinaagi sa pag-type sa Hilongos Info chat box kaha i-PM si Ate Miriam o mamahimos ang i-type ang ninyo o ipadala sa 0933-1-988-489. Kana, human lang, ning pipila ka mga pahinumdom. Kung gusto ka nga mo tiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o ilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Unsa ba imong gihuwat? Pasko? Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka. Mahimo silang makontak sa numero nga 0932-375-2356 o di ba ka sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai og Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nagkinahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Do, nganong nagmugot man ka? Gutom ko, Mami. I want to eat. Nay, daghang luto. Kaon. Dili ko, anak, Mi. I want cheese and creamy pizza, please.
Kanara di ay, no problem. Na ay El Benito's Pizza diha sa Governor Martinez Street o sa Calle Santa Maria, Barangay Central, Halongos, Leyte. Nagawa sa cheesy o creamy ang ilang pizza, ano na kay daghang kapilian, sama sa plain cheese, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, chicken and meaty overload, chicken and meaty hot and spicy, ingon man, vegetable o tuna pizza. Ang gidakon, gikan sa small, medium, ngadto na sa large o very affordable ang price. Pwedeng dine-in o magpa-deliver. Libre ang delivery. Kontaka sila sa 0917-878-1532 o sa 0910-665-5836 kung taga-Hilongos ka. Apan kung taga-Inupakan, mas labing maayo. Kaya ablihan na ang El Benito's Pizza sa Barangay Town, Inupakan, Leyte karong October 18, 2021. Sa imong order, contact sa 0970-540-4388 o sa 0926-977-9605. Ang El Benito's Pizza, gipinag-iya sa Magtiayong Anari o Benny and Rin. Pizza? El Benito's ta! Gihidlaw ka sa lata kayo nga balbakuwa, umba nga nagkurog-kurog, kalderitang kanding o ang lamian kayo nga lechon. Ato adayon ang atong kusina o ang aas lechon sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Ang atong kusina usa sa mga karaan nga kan-anan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga naghukad sa lamian kayo nga sudan, dul-an na sa 20 ka tuig. Mga pagkaon nga lamian na ambot kaya pa. Atong kusina og aas lechon giugmad sa magtiayon nga garing og lady lastimado. Atong kusina og aas lechon. O manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kung aduna kay mahutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Limpyo nga karni sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang ikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay ug ingon man sa Arve Fulachi Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Hilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa. Alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Oras sa Marion FM, 22 minutos ang nakalabay sa alas 4. Balik sa atong tulumanon na ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lang manggihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Kumusta man mo diha? Naapa ba mo sa inyong mga nahimutangan? Si Ma'am Sally Braga Hoiberga. Ingon siya watching from Denmark. Kumusta ka mong tanan? Kumusta mo nga tanan ko no? Matod ni Ma'am Sally. Okay rami ma'am. Okay rako. Ambot lang ka silag. Okay bagyahapon. Si Beltran, Celia Ray. Ati Miriam pa shoutout ko sa akong anak na nag-birthday karong adlaw nga si Rylana Beltran. Wow! Happy birthday dong! Pwede ba tanga maninggap das unahan? Mantay bitaw. Wasig na ay pinadug ang manok dito. Wasig na ay ang sabay na ni Musil. Basig na ay tinago to. Si Razel Hands Flores o si Razel pa shout out sa Hubada Bikers.
ug pedal aliens. Hello ninyong tanana. Shout out sa Hukad Bikers ug sa pedal aliens pagkakuyaw sa mga pangan. Kini po niya kung wala akong masayop kini siya usa po ni siya sa una sa ang mga anak ni Hazel, murag anak ni siyang Hazel. Ang mga anak ni Hazel kanang kuan po na sila, mga model po na sila sa una nga to sa katong napa sila nagpuyo sa Manila. Og lagmit kailan ni nila si Sir Jerry Gracio. Si Sir Jerry Gracio no kanang kuan kaayo ni siya ba kanang buutan jud. Apan sa alang sa mga karon pa nag-tune in sa atong programa sa Marion FM atong gikasawan ang sugilanon karon ina. Ang sugilanon ni ina diina usa siya ka kanhing magsisigya. Sa usa ka radio network. Oga. Talagsaon ko no siya, talagsaon matud pa ang iyang experience kay dili gyud reporter ang iyang gi-applyan. Dili gyud broadcaster apan usa ka janitress no dugay na ning panahon mao nga dili pa kaayo ni anak kahigpit ang requirements no. So taod-taod na ni siya nga panahon oga apan lagi no kaya pangandoy gyud niya nga mahimo nga reporter sa iyang gitrabahuan nga radio station. Kung wala na mga tao sa sulod magsundog-sundog siya kung giun sa pag-broadcast sa mga newscaster, giun sa pagsundog sa mga pagsulti sa mga broadcaster ang ilang mga balita or uban pa. Hangtod ang iya ding ginabuhat, giobserbahan or nakit-an na sa iyang manager na bati. Sumauto nga usa ka adlaw ni ana, gipatawag siya o gisuginlan siya. Giingnan siya nga nakit-an ka nako, nakulbaan siya ba kay abi niya og nasuko ang iyang manager. Apan giingnan siya nga nakay potensyal, maayo kang musibya, mao tong gitrain siya. So dako kayong promotion gikan sa janitress, nahimo siya nga reporter, gitrain siya, isip usa ka magsisibya. Hangtod daghan na siya mga na-assign nga lugar, mga beat no, reporters beat naman ay mga dagkadayang istasyon kung asa ka ma-assign. So lagmit nalibot na niya nga police beat, ug uban pa diha no nga mga kuhaanan ni muga source sa balita. Sa ngadto nagkasuod sila sa iyang station manager nga si Larry, 35 years old na ni during the time ug siya 22 anyos lang. Unya apan ang ilang relasyon ilang gitago kay bawal biya mag uyab-uyab og kauban. Unya gawas pa bawal jud no kay station manager murag dako kayo ng paglabag sa balaod sulod sa kumpanya. Sumao to pero bisan laging unsaon kuno pagtago-tago wala man joy asong makumkum. Maong after 1 year nabulgar jud sa management sa maong network ang ilang relasyon. Mao to nga gibalhin ang ilang station manager og laing lugar. Apan na wala gihapon sila na wadig komunikasyon. Sige gihapon sila suwat, magkita pa nagsag makalugar ug gisaaran siya ni ining pakaslan. Apan after 5 years sa ilang relationship, na-shock na lang siya kaya ang iyang uyab gikasal naglain. So na heartbroken si ina. Grabe iyang kasubo. Apan sige gihapon siya pagpamalita no. Sige gihapon siyang naghatod sa mga nagunang balita sa nasod. Pero nagdugo ang iyang kasing-kasing. Hangtod nga nahimo siyang man-hater. Dili na gyud siya mo entertain og laki. Iya dayong banghagan ang mga laki. Og milabay ang daghang katuigan. Naniguwang na siya sa maong istasyon. Og ang mga bag-ong tubo nga musulod ngadto suginlan dayon ni ini nga bla 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 janitress ra na sa una nya giuyab ang term pa jud kuno is giuyab ang manager maong na promote into a reporter. So di ba pero which is dili na mao tinuod og kahibaw siya kung unsay tinuod mao nga deadma keber no. So nagpadayon siya og trabaho sa maong istasyon. Unya wala siya kaayoy makasundo nga mga bagong tubong reporter, mga bagong sulod kay kuno lagi tiguang siyang daga, maldita. Mao nay palakaw. Siguro mainiton pug yang ulo kay kuan man lagi siya. Na broken hearted for the longest time, wala na gyud siya nanguyab og otro. So ang nahitabo nisulod na ang computer sa istasyon.
nagkalipo-lipo siya adjust kay dili in town siya kamao kay wa mananapil sa iyang gieskwilahan sa una og sa mao pong panahon niya sa una wala po na usang computer apan buotan kaayo ang management kay ikuan gayud siya gi-train na pud siya paggamit sa computer og hangtod year 2008 niabot kining usa ka bag-ong empleyada nga si Erica og si Ina ang nag-train sa maong bag-ong reporter. Og maldita kuno kayog dagway ang maong reporter, pero to her surprise, buutan di ay og kwela kayong kauban. Og nagkasinabot gayud sila. Si Ina, iyang gisgutan sa iyang napanos nga kagahapon. Og iyang si Ina nag-inspire niya kay sukad good na broken-hearted siya. Wala na siya arig sa iyang kaugalingon. Mudyuti na lang gani kuno siya nga wala na halos ilis, wala na ipaludlay. Apan pag-abot ni Ina sa iyang kinabuhi, gitudluan ani siya nga subling mangandoy nga makakaplag og laing lalaki nga magmahal niya. Kay muana man dayon na si Ina nga dili nagyud siya mahigugma pag-usab. Kung mahigugma man gani gusto niya si Bill Gates na. So na ng mga factor ba hangtod nga pag-abot ni Erica sa iyang kinabuhi ito iubanan siya mamalit og mga maayong sinina itudluan siya mag-makeup hangtod gitudluan siya paggamit og computer di lang kana gitudluan siya paggamit og Yahoo Messenger nga mao pay uso atong panahon na gitudluan siya pag-login sa mga different dating website og nakakat-on gyud kini si Ina apan ang kalami lang po kay nabi ay mga chatmate nga magpadala og mga bastos nga hulagway. Unya, maglagot kaayo si Ina, muulbuang iyang kaspa. Pero mao nga na siya, muhunong na ko iyang gingas Erica. Di na ko aning buhata Erica kay mga bastos ng mga tao sulod sa computer. Apan si Erica na siya, timing ra na ate, mangita taglain. So hangtod, nakakaplag yun oga, tarong nga, si Ina. Oga, 3 years after, mihawa na si Erica sa maong istasyon ug wala na niya ni nakauban. Apan sa paghawa ni Erica, ang tanan niyang nakatunan, gikan niya iyang gi-apply. Hangtod na nga nakakaplag yun siya, usa ka virtual nga gugma. Gikan sa usa ka Singaporean nga nagngalan nga John. So lahi si John, maski kuno online lang kay gipakita o gipa-feel gayon ni John ang paghigugma niya nga kang Erica. Ug one day ana, gisurpresa siya adto sa ilang radio station. So labihan niyang kurata og atong pag-atua nag-propose na kini og Nobyembre sa tuig 2015 nahitabo gyud ang ilang usa ka granding kasal. Diin gitambungan kini sa mga dagkong tao sa Sugbo, sa mga inilang tao nga mo ilang kuhaan na balita sa una sa iyang mga kaubang magsisibya sa TV network o sa radio station o uban pang mga dagkong tao. O gitambungan usab kini sa pamilya ni John nga gikan pagayod sa Singapore. Ug karon atuan na siya sa Singapore og malipayo na kaayo siya sa iyang kinabuhi. Apan sa kanunay iya gayong gihandom si Erica kay matud niya si Erica ang gihimong instrumento sa Ginoo aron makaplagan niya ang tao nga mo'y maghatag niya sa ikaduhang higayon sa gugma. Sumaw kadto ang sugilano ni Erica nga atong sawan karon. Labihan ka nindot ang sugilano ni Erica, labihan ka inspiring ang iyang sugilano na nga gisawan kay kanang di ba kanang gikan sa usa ka janitress gumikan kay iyag yung pangandoy ang mahimong usa ka reporter na timingan pod nga sa iyang agency nga gitrabahuan dito siya na-assign sa usa ka broadcasting network dito siya nalimpyo sumao na lagi to no unsa may inyong ikasulti sa sugilanon ni Erica. Actually ako ni siyang kaila unya ako ni siyang kauban anang oga kuan gyud kanang makaanag gid ko nga sobrang blessed kaayo ni nga si Ina kay dili biya tanan nga kana bitawng napakya sa gugma nga nahatagag laing kahigayunan. Sa Redline MG regards kunos manager na Jib Cubio ang boto pas gawas si manager no musulod ra tog balik unya ga padulong na kumahuman. Hello day kang Auntie Nits diha sa Sydney, Australia ug sa iyang umagad nga si Manilyn Pagarigan. Hello sa akong mga silingan diha sa Kamanggahan og hi usaba
sa tanang taga-regional trial court nga naminaw karon. Daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw, Ati Dalia, Ati Marilyn, o sa uban pa ninyong mga kaubanan diha. Kanang before day ko mo tuki pagbalik no sa sugilano ni Ina atong unang kung ano na atong i-broadcast, atong isibya, magsigigingo na lagi ko i-post no katong 6,000 pesos is waiving. Daghan kay mag-reply nga how. So how maminaw mo sa istasyonan. So ninaani ang atong mechanics alang sa atong contest. So usbon ko ang atong contest bawat kada eskwelahan ang atong entry nga dawaton. So either maki-coordinate mo sa inyong school, either teachers or students, basta gikan sa maong school. Duha ka entry kada school ang atong dawaton. Let's say for example, Bagong Bayan Elementary School, mahimuming mudawat og duha ka entry sa Balak. Balak lang ta ha. Mo limit ko sa Cebuano language, Bisaya, Balak, dili ko mudawat og language nga Filipino og English. So Bisaya lang, Balak. So per school duha ka entry ang atong dawaton, mamahimo silang mupasa og duha ka entry. Dili ko mamili kung unsang klase nga eskwelahan, either elementary, kindergarten, college, high school, basta mga eskwelahan lang diri sa atong lungsod, diri sa Hilongos. Unya, musugod ko so karon kay nag-announce naman ko pag sugod na mog tagik diha, pag sugod na mog himo og namoy mga kailang mga teachers, mga students sa maong eskwelahan, kung students mo niya gusto mong musalmot, musulti mo sa inyong teacher nga pwede ba ko mahimong representative sa atong school. Mo-appeal ko sa Marion FM sa programang Hagawhaw sa Dugang Samaran. So ninana, so duha ka entry bawat school lang ni sa Hilongos ha. Daghan kay kog mga amiga nga nagkuan mga tuas laing lugar pero di sa kumudawat sa first month. Musugod kog panawat sa entry December 1 ug ako ni i-cut off sa December 30. So karon kay nag-announce naman ko, mamahimo na mong muhimo dihag Balak pero December 1 ko official nga mudawat sa inyong mga Balak. Unya, starting January sa pagsugod sa tuig, first week of January hangtod sa ang announcement nato sa end of January. So sa first month sa January, akong basahon ang tanang nabalak nga akong nadawat hangtod sa katapusan. So katapusang adlaw sa January, ako nang i-announce ang winner. So dili na ni siya parehas sa una nga padaghanay og likes. Kaya walay dag-anan ang walay daghang friends sa Facebook no. Pero gusto po jud natong i-tackle og maslawom kining balak. Hinungdan nga nikuha ko og mukuha pa lang di ay pero kahibaw na to sila wa pa lang na finalize. Mukuha kog at least duha ka mga magsusulat, mga writers, mga like for example kaganiha sa tong guest Sir Jerry Gracio, kahang akong editor sa Bisaya Magazine si Sir Richel Doruta no. So mukuha ko duha ka judges kay dili ko mo-appeal og judge kay maybe magpabor-pabor ko kay kaila ko sa nag-send no. So ang mo judge ang atong mga kaubang magsusulat nga og dili po nato butangan og dili po nako i-appeal og pasa ang pangalan kung ako ipasa ni sa mga judges no, do wala sila nakailan ninyo pero ang title lang yun ang sa balak o ang balak itself ang akong i-forward nila. Unya sumauto unya kanang kada adlaw magbasa ko sa inyong mga balak. Unya kung mamahimo kung napay time mga tong mga kaubang writers ato pod nga ipa-critics ang maong balak. Let's say for example ang balak ni Mierna kaganina atong ipakuha dito nga basahon ako ang balak ni Mierna, maminaw tong atong judges online or bisag kinsa nga mga kauban akong writers. Unya musulti sila unsa i-critics ba ang imong sinuwat. So ayaw lang pud anhimang good nga way makahibaw mo mga asa day mo nasayop, asa day inyong strength ana nga balak. So mas nindot gud ni siya puhon sa Enero ato ni siyang atngan. Sumauto ha, final na siya. Dili isa ko mag-post ani murag basig unyang hapon or ugma kay ganahan man gud ko nga kanang dili mo magsalig sa akong mga post kung di mo tutok dyan mo din sa atong programa, di ba? Or kung dili mo makatutok og live, pwede man mong mo-view sa atong mga previous video diha sa Longos Info o kaha sa YouTube. Okay, sumao na to siya. Basta ta sa atong
Aha, matod pa sa akong jumigang si Rachel Aranyes. Hello kuno sa iyang maanyag nga silingan, Lorna Puli ug ni Kuya Erwin Porres nga gikan nagpala. Asa man mo nagpala sa inyong tugkaran? Hello Rachel, daghang kayong salamat dam. Nindot ang atong sugilanon karon dam, unsay imo ikasulti sa atong sugilanon. Atong gisuwayan pod pag-contact no si Kuan, usa sa mga celebrity friends nato, Shams, no? Basi dap usa pod siya nga mamahimo nato nga mahimong guest speaker dinhi sa atong programa. Abi man gyud ninyo ang inyong Ate Miriam, daghan tag mga naila-ila nga mga naa sa celebrity gems, naa sa kuana, naa sa natad sa telebisyon o pelikula, di ba? Samtang kanang kuan di ay tuod. Hello, maayong pagpaminaw sa tanang taga El Benito's Pizza, sa tanang taga Christoph Enterprises, sa tanang taga Atong Kusina, sa tanang taga Roseman, sa tanang taga Rinrin and Giselle, sa tanang taga William First Clinic, sa tanang taga Orion staff ug sa SMG, no? Ug sa Ninja Gym. Sa mga nag-gym diha, hello ninyong tanan. Ingon man sa Lolalo sa Bake Shop ug sa tanang staff sa Planters Marketing. Daghan kayong salamat ninyo. Matod ni Redline MG, ingon siya, to tell you honestly, Miss Sender, kung nakapaminaw ka karon ang imong karelasyon na manager, dako niya nga pasalamat nga wala mo magdayon. Sa mga nanglabay nga panahon, daghan kayong oportunidad. Gugma nga wa nimo tagaig chance tungod lamang sa usa ka higayon nga kapakyasan bitaw. If ang kinabuhi nimo karon malipayon, pero I'm sure na kay doubts or mga denials. The good things para nimo basin tuara sa kagahapon nga giyamiran mo lang. Peace. bitaw no kay sa usa ka gugmang napakyas tinuod na kay punto sa red line, no? Sa usa ka gugmang na napakyas kanang murag damay-damay na ba, murag first love manggod niyang iyang napakyas nga gugma unya human adto nagpakatigwang siyang daga. Imagine pagkalisod. Salamat Redline sa imo nga komento, sakto ka na kay puntos. Maubitaw na akong gichika niya. Di ba? Si Charlie Polo, hi Ma'am Miriam, hello Saba. Salamat ninyong tanan, no? Salamat ba sa patag mga komento dire. Gika ni Anika Ina, maton niya, Ina, maayo kay na anak ka sa Singapore karon. Apa na, dili pa awahi ang tanan, pero lisod na kaayo kay dili naman ka magkaanak. Sa una unta, gitagaan ni mog chance ang ubang mga nanguyab nimo. Wala unta ka nagpaapekto sa imong manager nga gibaylo kaslain. Pero bitaw no, kanang maupoy iya jud, wala punta kahibaw kung ngano jung natingob ang iyang gugma adto. Siguro tungod kay katong tawhana murag iya tong gihugutan sa tanang utang nga loob kay gumikan lagi atong tawhana. Gumikan atong tawhana gikan sa iyang pagka-janitress na himo siyang reporter or makaingon punta nga parahas akong nakita gabi iba. Kita na mo, no? Hiligay ko. Ganahan magod kong mga classic nga salida. So, murag Cinema 1 or Viva Cinema. Nako'y nakita nga, pinulot ka lang sa putik ba to? Si gibidahan ni Lorna Tolentino, ni Gabby Garcia, o ni Maricel Soriano. So, ang story, it revolves around kanang si Maricel nga gikan po siya, sinagup lang siya ni Eddie Garcia, o niya, karon kanang saingan ani kini si Lorna Tolentino kay kaila man na ni Eddie Garcia ang inahan ani pagkahimamat nila gisagop pud niya si Lorna Tolentino. Unya dayon basta to make the story short ang puntos lang ni ako ani kadugayan si Eddie Garcia nahigugma ni Lorna Tolentino, pero ang una jung nauyab aning Lorna Tolentino mao si Gabby Concepcion sa katauhan ni Efrem ato nga salida. Pero lagi kay nakasal man si Gabby sa adopted sister niya nga si Maricel Soriano na baling ang iyang atensyon ngadto kang Eddie Garcia og ang iyang matud pa niya ang iyang dialogue kagabi nga mutatak jud nako kanang una binakasalan ko siya dahil sa aking pagpapasalamat
pagpapasalamat na nauwi sa pagmamahal. Di ba? Kanang mga ninanang linya ba? So, what I mean is, posible po good sa akong analyzation, sa akong paghunahuna, no? Posible po good nga ang katubang gibati po ni Ina nga to sa iyang manager, dili po ka makaingon nga totally gugma ba to, or nakaingon lang jud ka nga nitanaw siya utang na loob ngadto kang manager, no? Ngadto kang lari nga maoy naghatag niya, nagbutang niya adto nga posisyon, because dili gid siya maka-imagine ba nga kanang ang iyang damgo pero kahibawag di siyang lisod kayo kabuton, kay usa lang siya ka janitress, pero tungod sa iyang manager nga nakitaan siya potential kanang natuman ang iyang pangandoy. O considering po nga taas po ang ilang edad, age gap. So makaingon ko nga siguro usapod nga murag dugay jud kay siya naka-move on kay katong tao ba nga kanang nahimo niya hinigugma usa sa gikautangan niya utang kabubuton. Ika nga nila mataklan tagamay ni Sir Jerry ba kanang kuan lagi ko, no? Kanang kinibitaw nga utang na loob, lisod kuno kaayo bayran, mao ni ang utang nga ambot unsaon pagbayad, di man nimo mabayad kwarta kay utang kabubuton man, ug ang kapait aning utang kabubuton kay ang utang maayo man to kung utang itself, utang sa material nga butang, utang og kwarta kay mabayaran man nimo, ug pagkabayad nimo nahuman na, wala na kay obligasyon. Pero when you say utang kabubuton, ambot hangtod kanus ka magbayad og utang kabubuton, di ba? Lisod kaayo bayran ang utang kabubuton, murag tibuok nimong kinabuhi, hando mo nimo ang iyang kaayo, murag hando mo nimo nga unta makabaws kas iyang kaayo, ug dili lang sa usa ka higayon nga buot mo kang musukli sa imong utang kabubuton ngadto sa usa ka tawo nga dako kaayo gikatabang sa imong kinabuhi. So ninana, no? Do ang utang kabubuton lagi ko, no? Kung nga naay dili man jud malikayan, I'm sure matag-usa nato wala nakasuway nga nakautang kag kabubuton sa imong isig kaingon, either sa imong higala, sa imong igsuon, sa imong pamilya, or sa imong mga simpleng kaila na utangan ang imong kabubuton. Mao bitaw nga kana bitaw nga nakay pangayoong pabor unya nasa posisyon ang imong hangyoon, unya maski unta kadtong imong tao nga hangyoon dili gud unta, pero lagi kay nagtan-aw siya utang kabubuton diha sa tao nga nang hangyo, so mubigay. Sumurag somewhat sa akong panlantaw ninani ang nahitabo between ni Larry og ni Ina. Hello di ay kang siring Robio Vargas, sininang siring diha sa Pantalan. Hi ninyong tanan. Hello sab sa taga munisipyo. Hello lang Ate Luta diha og sa iyong mga kaubanan diha sa DSWD office nila Liluan Joy Alfante. Hello sa akong mga kaubang magsusulat nga nagtan-aw. Ikan sila nagtan-aw. Kaganiha pang Sir Jerry Gracio. Hello po sa taga Kuana sa Department of Agriculture. Og hello sa atong mga suking tagpaminaw diha sa Santa Rita o sa Barangay Kanghas nila dihang Ma'am Evangeline Loswegro. Daghan kaayo nga salamat sa kanunay ninyong pag-atang ning atong tulumanon na makalipay kaayo, no, sa dughan. Hello di ay sa tanang taga-Hindang. Dito kog Hindang kaganina kay nakoy giadto na ay usa ka tindahan akong nalabyan. Lanog kaayo ang Marion FM, naglanog-lanog ang tingog ni Najib dito. Daghan kayong salamat ninyong tanan. Hello sa tanang taga-Marao, sa tanang taga-Hinabay, o sa tanang mga naminaw karon. Sa atong pagbalik ka, atong hisgutan ang uban pang mga komento nga ilang ipadangat at alang sa atong letter sender karong adlaw. Kana, human lang, nipipila ka mga pahinumdom. Ang himsog nga panlawas pangandoy sa tanan. Ilabi na sa panahon karon kundi gihulga ang tibuok kalibutan sa magkalilisang nga sakit. Busa kitang tanan magbilantayon gayod dungan sa pagpaligon sa atong immune system.
Ang Villaflores Clinic, sulod sa dugay nga panahon, katambayayong na sa mga hilungusnon sa pagpabiling himsog sa ilang mga panlawas. Pinagi sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal alang sa tanan. Ang klinika nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa pediatric, OB-GYN, newborn screening, preventive care, medical check-up ug ang medical laboratory. Laboratoryong gihangup ug aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing unang doktora sa atong lungsod, Dr. Altagracia Gracinga Villaflor, ug karon pa dayong gipalig-on ubos sa pagdumala ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Katambayayong sila si Dr. Rebecca Barbosaong, Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok medical staff sa klinika. Sa tuyong mahatagan og dekalidad nga serbisyong medical ang tanan sa presyong makyangayon. Ang Villaflores Clinic ana mahimutang sa RV Fulache Street, Helongos, Leyte. Alang sa konsultasyon og sa dugang kasayuran, kontakha ang mga numero nga 053-567-9541 o kaha ang 0936-558-4781. Hinumdumi nga ang himsog na panlawas usa ka bahandi. Dati, kalesyo gud nimo og Marina, di sa di ka nakapalit ani. Dito rin ako napalit sa Christoph Enterprises Day sa may RV Fulache Street, Helongos, Leyte ba? Mao ba te? Sige kay mo palit mo ko. Ang Christoph Enterprises nagbaligya sa tanang matang sa power tools, gasoline o diesel engine. Lakip na ang machinery o construction supplies, plumbing o electrical supplies sa labing ubos nga presyo. Sa hindang poblasyon 1, naa ang Krista Enterprises. Sa Inigihan, Bato, Leyte, pangita ang Tapayan Industrial Tool Supply, ingon man ang Eve Industrial Tool Supplies sa Barangay Guerrero, Bato, Leyte. O kontaka sila sa 0915-343-7129 o 0961-851-0464 o sa ilang landline number nga 053-679-369. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Gagana ang natabangan sa Orayon Herbal Oil. Okay mga igala, nata interview sa kaning gamit sa Orayon ay unsay nindot nga imong na feel sa paggamit nimo sa Orayon Herbal Oil nay. Kanan rami man kay makakuha man sa kuan mga ano di sakit dre ako baga ako nigaplasan. Sa Orayon na. Kaugma naman. Kung ikaw adunay gibati nga sama niini, ayaw kalimot paghaplas sa Orayon Herbal Oil. God is the healer. Orayon Herbal Oil ang ihapos mo. Orayon Herbal Oil, haplas ng bayan. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. Nagtanyag sa mga produkto sa mga power tools, electrical drill, angle grinder, router, circular saw, cut-off machine, power washer, electrical motor, and water pump nga Esperoni ang brand. O uban pa nga mga electrical supply. Andam sab sila tagana sa pag-repair sa bisan unsa nga matang sa mga power tools. Ang SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Hilongos, tapad sa Quezano Metro sa Unit 2. SMJ Electrical and Industrial Supplies Trading. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Oras sa Marian FM, 51 minutos ang nakalabay sa alas 4. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Daghan kayong salamat sa inyong padayong pagpaminaw. Samantalang shout out diha ni Engineer Marjon Ray Naresma nga atuwa karon sa syudad sa Butuan. Daghan kayong salamat dong. Yun sa man mo pagdagan na ninuod jud ka kay nagupaan man kag sapatos. Kanang kuan para ba ni si Engineer? Murag single and available para ba ni siya? Unsa man? Sakto ko dong. Ako ning pag-umangkon sa pag-agawan si Engineer Jano. Hello dahil sa kong classmate Sheila Marimaga. Daghang kaayong salamat siya. Samtanga. Atong basahon ang komento diri ni Ma'am Journey Jerbusi. Ingon siya, Ma'am Yam.
makabayad lang ng utang na loob kung gagawin mo rin yung pagtulong sa iba, hindi yung pagbalik sa gumawa sa iyo ng kabutihan. Naay puntos, no? Kanang makabayad lang kuno kag utang kabubuton kung muhimo pug kag pagtabang sa uban. No wonder na ako'y kailang usa sa atong sponsor dire or ang ato jud nga main sponsor, no, sa atong atong mga balak, sa atong balak, no, sa atong balak. I'm talking about balak. Kanang dili siya magpasulti sa iyang pangan, kanang gumikan kay makarealize kung anong grabe kayo siyang mutabang sa tanang tao, daghan kay siyang scholars, daghan kayo siya ipangtabangan, dili lang niya mga kapamilya apan laing tao nga wala gyud bahog paryente. It's because sa iyang pagkasiya, wala pod siya nabuo nga siya kung wala siya nag-agig panabang pod gikan sa mga tao nga nagmahal niya. Gikan sa mga tao nga gimahal siya si pamilya maski dili niya kaano-ano. So karon na single but not available. Aha, ikaw Jod. Day available akong pagumangkon nga si Engineer Marjon Reyno. Dili siya available. Sorry na lang mo, gwapo ra ba ni siya. Kanang sumaw to, no? Kanang no wonder, no, nga grabe kayo ang iyang pagtabang sa mga tao kay kanang nidako pud siya, nga nagdako siya sa mga panabang sa ubang tao nga maski dili niya kapamilya, wala gyud ihikaw ang panabang sa uban. Basta pa tano, daghang salamat Journey Jerbusi sa imong sulti, sa imong tambag, sa imong pag-share. Aha. So dili ko pwedeng manawagan diri. Manawagan alang sa inyong gugmang nasamaran kung kinsay makapanday og balik. Dili ko, kamoy bahala ana. Ayaw ninyo giapil-apil sa Ate Miriam ana. Igo lang ko mubasa dire sa inyong mga experience sa inyong giunsa nganong nahimong samaran ang inyong dughan. Apan ayaw intawon ko ninyo papangitaag hulip sa inyong mga kasing-kasing nga nasamaran. Inyo na nang diskarte. Kaya lisod unsa na lagma samaran mo pag-usab, gumikan kay nako gi-recommend ninyo. Unya ako inyong basulon. Lisod no, lisod kung ako'y inyong basulon. Kini man gusto Ate Miriam, ingon si Dja, maadyo to. Unja di ay, nisamad na pod pag-usab sa akong dughan. Di ba? Mao nga, di na lang. Paningkamot na lang mong inyo dihaga. Pangita sa kanang inyo nga, muhulip sa mga dughang samaran. Muhulip nga tao, no? Aron na maalim ng inyong mga samad sa dughan. Maalim bagyod ang mga samad sa dughan. Sa atong letter sender karon si Ina, matod pod ni Redline, no, nga napod kuno siya mga doubts bisag malipayon pa siya karon. So dili pud ta naaliman ang dughan nga nasamaran, apan dili kanina anak ka sure, no, nga wala ba siya mga pagduda, wala ba siya mga what if, kay ang masamad gani kung maulian naman di uwat. Sunin ana pod mao na nga lisod jud kung masamaran ka, kay maayo palagi kuno og kana bitaw nga hinuon maayo pa kung samad nga literal, no, kanang madagma ba karog bike unya masamdan ka unya nanay uwat. Pero ang dughan gani mahimong samaran kana bitaw uwat nga usahay dad-on pa nimo hangtod sa imong lubnganan. O di ba mga ninanang kuan ba, mga ninanang effect ingon siya, ingon si Mama Journey Jerbusi. Ang pasasalamat ay isang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa mga taong nagawa ng kabutihan. Kapag mayroon ng kalakip na hiling o favor, ito'y mayroon ng pagsasamantala dahil sa ginawa ng kabutihan o nakapagbigay na ito ng utang na loob. Dito na samantala ang humiling ng kapalit. Sakto jud kaayo, no? So ninaani ang kasagarang sistema, no? Daghan pod nga guilty ani, no? Kay kasagaran. Kay tungod lagyan ning kay ikog. Miikog man jud ka. Wa ganita kahibaw ato nga kanang niina, no? Basig pagpanguyab ato sa iyang manager sa una, maski wala pa to siya una nakagusto tungod sa iyang kaikog, iya na lang gisugot. So wala jud ta kahibaw sa tinud-anaya nga sugilanon. Pero sa iyang gisaysay, mao to ang iyang sugilanon. Pero at least ang importante karon mutuon na lang tas iyang giingon nga malipayo na siya ngadto sa Singapore. Uban ang Singaporean nga si Jan og
ang iyang gugmang nasamaran. Karon, hingpit nang naalim, sumala pa niya. Lili ko musupak ani kay basig kuanan ko, basig i-shout out ko. Maldita ra ba kayo sa una ning babayhana, no? Karon nabuutan na kay dili naman samaran ang iyang dughan. Bitaw daghan kayong salamat ina sa pag-share nimo sa imong sugilanon dinhi sa atong Sibianan. Manghinaot ko nga sublit ang magkita, manghinaot ko nga imong handumon gihapon ang atong mga kagahapon. Diin na siaw kayo ta diha sa newsroom. Diin ang atong mga agik-ik maoy mo puno sa upat ka suok sa newsroom sa atong kanhing Sibianan. Daghan kayong salamat og manghinaot ko mga suking tigpaminaw nga naamoy nakatunan sa iyang sugilanon. Unsa may makatunan ninyo, unsa may pulot of the day, pulot ninyo, unsa may inyo nga napunit sa iyang sugilanon. Alang nako no, ang iyang sugilanon nagpamatuod nga wala una siguro ang imong destiny wala na nag-agad kung unsay imong naabot sa kinabuhi. Dili basihan kung unsa man ang kurso, kung mao gyud nay imong kapalaran, kung imo jud na mao jud nay nakatadhana sa Ginoo nimo. Kung maningkamot pug ka nga magkatagbo to nga inyong dalana ang plano sa Ginoo nga imo pong gisabayan og aksyon, so naaya posibilidad nga makabaton og katumanan sama sa sugilanon ni ina. Og ang dughang nahimong samaran aduna pay tsansa nga makabaton og ikaduhang bathala diin maoy makapaalim sa imo nga dughang nasamaran. Lagmit dili man hingpit, lagmit aduna may uwat, apan importante diha nga tawo nga imong gihatagan sa imong ikaduha nga pagsalig aduna kaya kapayapaan, aduna kaya peace of mind kay kahibaw ka nga siya na ang usa sa dalan nga hingpit nimong malimtan ang imong kagahapon. Oh, mao lang to no? Dinhi na lang kutob, ako si Ate Miriam manamilit og muingon. Walay problemang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo inyong sabton. Daghang salamat ug maayong hapon ninyong tanan. Mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ayaw na paglangay bay. Bisitahan dayon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa gyud. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad ug ilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Unsa pa imong gihuwat? Pasko? Bisitahan dayon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa numero nga 0932-375-2356 o di ba ka silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai,